Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, ikinwento ni Aling Tudyang kay Pipita na may pinasok na bahay ang mga magnanakaw na nagpapautang at tinakot ang katulong daw nila, kaya biglang nagpaalam. Kaya nang mabusisa ni Tandang Husto na may kausap ang bida natin, nahalata niya na nandun ang matandang kismusa na kapitbahay. Pero ang sabi ni Rima ay baka totoo ang balita na yun. Ang alam ng dalaga ay nakalimutan ni Tandang Husto ang paghingi ng pambayad ng motor na bibilhin niya. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Gwapo talaga ng motor ko. Nadagdagan na naman ang pagkagwapo ko. At sigurado na mahihiya ang sisingilin ko na hindi magbayad. Pero sandali lang. Hindi yata narinig ni Pipita ang busina. Ang liit kasi ng busina nito. Sa bagay, pwede ko na magpalitan. Parang busina ng dump truck. Oh, Gustav, ikaw nga ba? Si Tojang. Hindi pwede ito. Asarin na naman ito. Hindi ba, Gusto? Ay, Nako, napakagwapo naman ang bagong motor mo. Kailangan ng blowout yan. talagang ang kapal ng mukha ng matandang ito. Oh, walang hiya. Ay, magiging maganang motor mo kung mag-blowout ka, Gusto. At mas lalo kung mabebendisyonan mo para makaiwas sa disgrasya. Ang dami mo pang sinasabi. Oh, wala naman sanang disgrasya. At nadisgrasya ka na, Gusto. Pero, hintayin mo ba bang mangyari yan? At isa pa, maiwasan mo ang mga maghaharang sa iyo sa daan. Ayan ka na naman, Tojang. Ay, nagagalit ka na naman. Wala naman akong masamang sinabi. Ay! Ay, Tojang, huwag kang paiiwan, hay. Sir,
Nandito na pala kayo. Kahit si Madam Rema, dumating na rin. Oh, di mo ba narinig ang busina ng motor ko, Pipita? Ay, naku sir. May narinig ako na busina ng motor. Hindi ko alam na kayo pala yun. Titingnan ko sana kung sino ang nagbubusina pero tamang-tama. Nagbusina ang kotse ni Madam Rema. Talagang may gana na kayo Papsi. Dahil ang gwapo ng motor ninyo. Pero parang hindi kayo masaya. Eh, paano? Ang tagal ni Pipita na magbukas ng gate. Pati humabol pa ang kamalasan kahit hapon na. Anong kamalasan ang umabol na sinasabi ninyo? Ay. Oo nga. Gaya noon na nangyaring disgrasya. Muntik nang makarating sa bahay nila. Nabanggal lang. Pipita! Oh, bakit si Pepita? Bakit ninyo sisigawan? Bakit mo, sir? Di ba sinabi ko sa'yo na singilin mo si Tojang? Ay, sir. Ay, sinabi ko naman po, sir. At bakit ang tapang at lumapit sa akin? Inasar pa ako. Talagang ang kapal ng pagmumukha. Ang dami namang makakasira sa araw ninyo, Papsi. Para 1,000 lang na utang ni Aling Tojak. Naiinis na kayo? Ang lalim naman ng paghinga mo, Kulas. Parang may mabigat kang problema. Hapon na naman, Kamuto. Pero makulimlim ang panahon. Iyan naman ang hinihintay mo. Ang hapon. Pagkatapos, maghapunan, saka matulog. Ang sarap matulog dahil malamig, di ba? Kung may asawa ka, Kamuto. Ah. Pero kung gaya mo, ay ay gaya natin, ako pala. Ay, Kulas ka talaga, oo. Mabuti pa si Angkwan. Yan ang talo tayo sa kanya. Bakit? Mahina? Ibig kong sabihin, talagang mabilis siyang kwan kung minsan. Kahit sa trabaho, mabilis niyang mapag-aralan ang isang bagay. Diyan ko hinahangaan si Aling Tojang Pipita. Kahit alam niya na may kasalanan siya sa kapwa-tao niya, ay hindi siya nahihiya na makipag-usap. Pero nung sinabi ko ang bilin ni Sir Justo, madam, biglang nagpaalam. At hindi na niya inubos ang tinimpla kong kape. Nadamay lang na napagalitan ka, Pipita. Ay, hindi ko alam na si Sir pala ang nagbubusina. Sige na. Huwag mo nang isipin yan. Inaantok na ako. Ay, sige na, madam. Nagpapalipas oras lang po ako sa tirasa. Hindi bale at maaga pa. Hello, Kamuntaw. Plano ko talagang tawagan ka habang nakaupo ako dito sa tirasa. Naunahan mo lang ako. Kaalis lang, Nicolas. Hindi ko alam kung uuwi na yun. O ano, kumusta kayo dyan? Mabuti naman. Maayos din ang trabaho namin sa kartin. Ay, ganun ba? Mabuti at 3 kayo na nagtatrabaho dyan. Oo, pumunta si Angkwan. Masipag naman sila. Hindi ko naman masabi na hindi masipag si Angkwan at si Kulas. Parihas naman sila. Basta hindi makainom ng alak. At kanya-kanya silang gagawin. Ano? Hindi naman mabuti. Napagkumparahin mo sila? Ay naku, hindi naman. Hindi ko gali yan. O ano, kumusta naman mga amo mo? Ay, walang problema sa kanila.
Dahil mag-ama lang naman ang sinisilbihan ko. At madalang silang umuwi ng tanghali. Di ikaw lang naiiwan yan. Oo. Hindi na sana kailangan na magkatulong pa sila, kamoto. Kaya lang, gusto nila na may maiiwan dito sa kanilang bahay. Aba, tao ba yung nakikita ko sa terasa ni na Husto? Oh, hindi naman multo dahil hindi ako naniniwala. Pero parang babae. Si Rema kaya o si Pipita? May naisipan ako na pang-inis ko kay Husto. Baka sakali na makita ko si Pipita bukas na hindi pa nakalapas si Husto. Pabayaan ko lang ang utang ko sa kanya. Teka, hindi alam ni Rema na dumalo ang tatay niya sa party at nag-uwi ng lechon. At marami pa siyang pera. Magandang umaga, sir. Maaga kayong lumabas, Masyado yata kayong excited sa bago ninyong motor. Ang kintab-kintab na, Pipita. Lalo na nung pinunasan ko. Pwede ng pagsalaminan. Maalala ko pala. Wala ka bang nahalata sa aparador doon sa kwarto mo? Ano naman ang nahahalata ko doon, sir? Naniniwala ba kayo na may multo? Pagmamay-ari yon ng matanda. Kanyan na lang ang sayang niya. Kung kumikidlat noon at kumukulog ay tinatakpan ng basahan. Ha? Iniiwas niya na makidlatan? Maganda pa ang salamin ng aparador. At parang gumanda ako sa tingin ko. Baka hindi ikaw ang nakikita mo sa salamin, Pipita. Si sir naman? Sino naman ang iba kong makita? Wala na bang ibang tao sa likod ko pag nagsasalamin ako, sir? Alam mo, may katulong kami doon. Mabilis na matakot at tumatayo ang balahibo niya nung minsan na nagulat nung bigla kong nagsalita sa kanya. Ay, oo nga pala, sir. Nakahanda na ang almusal ninyo. At bago ako lumabas, hinanda ko na lahat. Sana hindi mo na ako dinalhan ng kape, Pipita. Pero hindi bale. Sige na, lumabas na tayo dito. Ang bango-bango ng ginawa mo dito sa kwarto ko, Pipita. Parang nilagyan mo ng pabango, kaya ang sarap ng tulog ko. Kung meron pa kayong alam, para mas lalong gumanda ang kwarto ninyo, sabihin niyo lang sa akin, madam. Ano pa ba? Maganda na ang ginawa mo dito sa kwarto ko. Maraming salamat kung ganon, ma'am. Kung magustuhan ninyo ang trabaho ko. Mabuti at ikaw ang ibinigay na katulong namin, Pipita. Pero hindi ka natatakot kung mag-isa ka lang dito sa bahay? Hindi naman po, madam. Dahil may ginawa ako, madam. At kung minsan, nagpapahinga ako. Para hindi ka mainip dito sa bahay, ay bibigyan kita ng pera na pamalengke mo. Dahil kunti na ang laman ng rep. Ibinida ko si Angkwan kay Pipita nung tumawag sa akin kagabi. Masaya siya dahil masipag daw kayo. At ikaw, Kamuto. Ano naman ang sinabi mo kay Pipita? Ikaw talaga, oh. Magsimula ka na naman. Makapawalang gana kang kausap. Oo nga pala. Baka gusto mong sumama sa amin ni Ampyong mamayang hapon. Bakit? Saan ba kayo nagpunta?
At saan kayo pupunta mamayang hapon? Oh, bakit hindi mo kasama si Angkwan? May pupuntahan daw sila ng asawa niya. Ha? At si Ampyong ang nakarinig ng pupuntahan ni Aling Tunang. Ay, kayo na lang. Huwag mo kong idamay diyan. Ikaw ang bahala. Baka magsisi ka. Ha? Sasama pa raw si Ama. Ay, ang sabihin mo, ay, hindi ako interesado. Kayo na lang. Ay, may sasabihin ako sa'yo, Pipita. Totoo bang naririnig ko na lagi raw na may nagpapakita dyan sa bahay ng amo mo? Ano ang nagpapakita na sinasabi mo, Tojang? Ha? Ay, naku! Talagang napakagwapo ng bago mong motor, Husto. At syempre, napakagwapo mo rin. Kung dalaga pa sana ako. Ako naman ay matanda na. Ay, itutuloy ko yung kwento ko. Puting babae ang nakita ko kagabi. Nakaupo sa terasa. Ano? Diyan na nga kayo. At tinatawagan ako ng kumpare ko. Pinapagalitan ko at magbabayad na daw. At magkakatay pa ng kambing para sa akin. Sige. Eh, totoong sinasabi ko, Pipita. Kwan nga. Ano, naniniwala ka? Wala na siguro akong nakalimutan na bilhin. Kaya pwede na akong umuwi. Doon na sa bahay ako magmerienda. Huh? Si Sir Gusto. Ano sabihin sa akin? Hello, sir? Pipita, nandyan pa ba si Tojang? Eh, hindi po nagtagal nung umalis lang kayo, sir. At nandito ako sa palengke ngayon. Pero pauwi na ako. Inutusan ka pala ni Rema na mamalengke. Mabuti kung sapat ang pera na ibinigay niya sa'yo. May sobra pa nga, sir. 300. Ganun ba? Talagang ang galing ng Tojang na yon. Naiwasan na naman niyang pagbabayad ng utang niya sa akin. Oo nga pala, sir. Ay, maalala ko, sir. Yung narinig ninyo na ikinukwento sa akin na nakita niya sa terasa ay ako yun. Akala yata ng Tojang na yon ay matatakot niya ako. Sige na, Pipita, dahil maniningil pa ako. Hindi ko nadatnan ang pinuntahan ko. Ay, pinatay na niya ang cellphone. Di ba? Nagkatay ng kambing ang sisingilin niya sana. Ay, nako naman si sir. Nabuking siya. Uwi na nga ako. At nag-iisa na naman ako na mananghalian sa bahay nila. Hindi nahalata ni Pipita na nandito ako sa likod niya nung nag-uusap sila ni Husto sa cellphone. Natatawa ako. Akala ko takot sa multo. Ang mga dumadaan napapalingon sa akin. Ay, oo nga pala. Hindi naman matatagalan bago ko mabayaran ang utang ko kay Husto. Paano kaya ako makakagawa ng paraan para magkapera? Ay, alam ko na. Hihingi na lang ako sa anak kong binata. Si Papsi.
Ano na naman ang sasabihin niya sa akin? Ah. Hello, Papsi! Pagalitan ko sana si Pipita pero kasalukuyan akong nagpupulutan ng kambing. Bakit si Pipita, Papsi? Anong kasalanan niya sa inyo? Ibinuking niya ang sarili niya. Nagabihan na nag-standby doon sa terasa. Maaga pa naman yun, Papsi. Iniwan ko na doon dahil inaantok na ako. Bakit sinabi ninyo na ibinuki ang sarili? Huwag mo nang tanungin yan sa akin, Rema. May sasabihin pa ba kayo? Tawagan ko sana si Pipita kung nakauwi na at una ako kakain ng tanghalian sa bahay. Wala na. Yan lang. Sige po, Papsi. Sabi ni Papsi, nagpupulutan. Parang hindi naman kumakain. Ang sarap ng pagkaluto mo, Pipita. Nagustuhan ko ang timpla. Mabuti naman. At may kasama ako mananghalian ngayon, madam. Ang iniisip ko kanina ay bibili na lang ako ng lulutuin kong pansit na pananghalian ko. Nag-ulam ka ng pansit, Pipita? Huwag mong pagdamutan ng sarili mo. Oo nga pala, tumawag sa akin si Papsi. Binuking mo raw ang sarili mo na nagabihan ka sa terasa kagabi. Ipinaliwanag ko kay sir na hindi multo ang babae na nakita niya Aling Tudyang. Talaga naman si Papsi. Pero pabayaan mo na. Huwag mo nang isipin. Sige, ituloy na lang natin kumain. Ang akala ko pumasok na si Papsi sa kwarto niya pagkatapos namin maghapunan. Ano kayang ginagawa sa salas? Hindi ba ninyo mabilang ang pera ninyo, Papsi? Ha? Kahit si Madam Rema, gising pa pala. Oo nga pala, Papsi. Hmm. Ang utang ninyo sa akin na ibinili ninyo ng motor. Huwag mo akong guluhin. Kausap pala Nagbibilang niya si... ako ng pera. Ang akala ko ba maagang regalo mo yun sa akin? Ay, pera pala ni Madam ang ibinili ni Sir ng motor niya. Pero marami siyang pera. Pero sa isang buwan pa ang kaarawan ninyo, Papsi. Paano yan? Saan ako kukuha ng ibibigay kong sweldo ni Pipita? Problema ko pa ba yun? Kung hindi mo maibigay ang sweldo ni Pipita, Ano? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.